Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po ninyo, napakahalaga na lagi nating inaalaala ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating bayan at sa atin bilang mga tao. Sapagkat sa ating pagtanda at hindi paglimot sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, tayo ay nakapagpapasya. Ang mabuting Panginoon na ito ang siyang ating yakapin bilang ating Panginoon at ang kanyang mga turo at aral ang ating
susundin. Sa ating unang pagbasa po mula sa aklat ng Deuteronomio, ito ang punto ng pagbasa. Pinapaalaala sa mga Israelita ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Deuteronomio na ating napakinggan, saan ka ba naman makatatagpo ng Diyos na nangungusap sa kanyang bayan sa haliging apoy, at kahit na napapakinggan ang tinig ng Diyos na ito, ang mga nakakapakinig ay hindi nawawalan ng buhay. Saan ka ba makakakita ng Diyos na pipiliin ang isang bansa at itong bansang api at kawawa ay kanyang palalayain mula sa ibang mga lahi sa pamamagitan ng mga kamangha-mangha at kakaibang mga kababalaghan, pati mga digmaan at mga makapangyarihang pagkilos. Diba? Yan ang ginawa ng Diyos sa Israel. Saan ka ba makakakita ng Diyos na pupuksain ang kaaway ng isang bayan? Dahil ang bayan na ito ay kanyang inaangkin bilang kanya. At saan ka ba makakakita ng Diyos na nagsasalita ng malinaw at tuwiran upang ang bayan ay kanyang turuan at gabayan? Ito ang paalaala ng aklat ng Deuteronomio sa mga Israelita. Ito ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Ganito siya gumalaw sa ating kasaysayan at wala tayong ibang Panginoon na malalapitan na may ganitong malasakit, na may ganitong karunungan, na may ganitong pagmamahal. Kaya naman ang mga Israelita ay nauwi sa pagkapasya, tumugon sa tipan ng Panginoon. Kung ang sabi ng Panginoon, kayo ang aking bayan. At ang sagot ng mga Israelita, kayo naman po ang aming Diyos. Kayo ang aming Panginoon at ang inyong mga turo at utos ang siyang aming susundin at bibigyan ng katuparan. Mga kapatid, ano po bang ating mga alaala sa ating Panginoon na ating nakilala sa mahabang panahon sa ating buhay? Ano ba ang mga pinipili nating tandaan sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay? Ito bang mga alaala natin sa Panginoon ay makapagpapalapit sa atin sa Kanya upang tayo din katulad ng mga Israelita ay makapagpasya, Panginoon, Ikaw talaga ang aking Panginoon. Ikaw talaga ang aming Diyos. At kung paano kami ay iyong inangkin bilang iyong bayan, pinagkakatiwala namin, pinagkakatiwala ko ang aking sarili ng buong buo sa iyo. Sa ating ebanghelyo, may kabigatan ang tagubilin ng Panginoong Hesus sa mga tao na naghahangad na makasunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nais niyong sumunod sa akin? Limutin niyo ang inyong mga sarili, pasanin ang inyong krus, at saka kayo sumunod sa akin. Sapagkat ang sinuman na naghahangad na iligtas ang kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. At ang sinuman na handa na isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, lalo na ay siyang magkakaroon nito. Mabigat kung tayo aasa sa ating sariling pagpapasya at sa ating sariling kakayanan. Sino ba naman sa atin ang nadadalian na ang sarili ay lilimutin at ang mga krus, ang mga dusa at hirap ay ating papasanin? Pero alam naman natin, sa grasya at sa biyaya ng Diyos, ito'y posible. At sa diwa ng ating unang pagbasa, malaking tulong. Kung lagi-lagi nating tatandaan, mabuti ang Diyos. Kung lagi-lagi nating aalalahanin kung paano siya kumilos sa ating buhay. At sigurado ako, mayroon na siyang pagkilos. Hindi lang minsan, kundi marami. Kung lagi-lagi nating tatandaan, ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos sa aking buhay ng may malasakit, ng may pagmamahal. Yung bang
Minsan o madalas hindi ko naiintindihan, pero sa huli, kaya pala ganito ay para sa aking kabutihan. Kung lagi-lagi ko lamang tatandaan at aalalahanin, mabuti ang Diyos. Yung paglimot sa sarili, yung pagpasan sa krus, kakayanin natin. Hindi mabigat at hindi sisira o wawasak sa ating buhay. Sana po ay lagi nating matandaan, mabuti ang Diyos. At please, ipaalaala lagi natin, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa, sa ibang mga tao, mabuti ang Panginoon. Lalo pa sa ating panahon na napakaraming kaguluhan, kabi-kabila ang mga pagsubok at mga problema na kinakaharap. Bawat isa sa atin ay kailangang magpasan ng kanyang krus. Pero dahil mabuti ang Panginoon, ang krus na ito, oo, masakit. Siguro, sige, mabigat, pero kakayanin. Sapagkat ang Panginoon, alam natin, pinanghahawakan natin at hindi natin kinakalimutan. Kasama natin sa pagpasan ng krus na ito. Di tayo pinababayaan. Kaagapay natin sa pakikibaka sa buhay. Siya ang mabuting Diyos, tapat na Diyos, at mapagkalingang Diyos. At minsan pa tanggapin po ninyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.